Mahal na mahal. Ha? Mahal na mahal. Yes, my. Ay, magsitayo po tayong lahat. Tayo po yung mag-upisa ng sa ating gawain.
Praise you, God. Praise you, Jesus. Glory to you, O God. Once again po, let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we thank you, God. Today, salamat po sa pag-iingat niyo, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat din, Panginoon, sa lakas na ibinigay niyo ngayong araw na ito. Lord, we're so excited for your word. Naniniwala kami, nababaguhin muli kami ng iyong salita. At salamat din sa lakas na masamba ka at makapagpuri sa iyo. Muli nga, Panginoon, patuloy din namin iniimbitahan ang iyong presensya sa lugar na ito. Wala pong ibang mararanasang presensya dito, kundi ikaw, Panginoon. Please, Lord, salamat po. Salamat po, God. Ito po ang aming panalangin, pagsasamba at pagdakila sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Come on, isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon Jesus. Amen. Sige po, bago tayo, tamuhan na lang muna. Para mawalan nito Para matian, hapon muna tayo. Sige po, makakaupo na po tayo. Again po, we're so excited sa salita ng Panginoon. Sino po dito every Sunday, excited tayo sa message na maririnig natin? Magsabi nga ng Amen. Amen. Grabe po, no? Ang salita ng Panginoon is alive and active. Ibig sabihin po, ito po ay talagang bumabago ng buhay ng Panginoon. At by the way po, nasa online po tayo at so far po, meron po ako nakikita ng 15 na nanonood. Kanina 36. Salamat po sa mga nasa online po. If you are new, you can click that heart button or yan po at meron po mga mag-a-assist po sa atin. At ngayong araw na ito, last week po pinag-aralan natin how to start a great start. Or paano tayo magkakaroon yung start natin, may spark. Kasi pwede ka namang nagsimula, sabi ko nga medyo sablay, pwedeng may simula tayo pero hindi ganun kaayos. Kaya maganda na simulan natin yung taon natin ng may spark. At ang kagandahan dito, itutuloy natin to sa series natin, First Things First. Paano pa ba tayo makakapagsimula ng tama sa taong ito? By the way po, no, nauuso po ngayong taong ito, yung mga tinatawag po na, alam niyo po ba, lalo na yung mga generation ngayon, yung Gen Z and Millennials, madalas sila ngayon, kapag sila po ay nag-open, ako kasama ako sa Millennials, ang age daw ng Millennials ay 26 to 40. Yan daw yung mga Millennials. Tapos yung the rest, yan po yung tinatawag nating Gen Z, yung 26 pababa. Tapos yung mga bata po, sila po yung tinatawag nating Alpha Generation. Pag sinabi po nating Alpha Generation, yung hindi pa po yung tinuturuan magbasa, alam na nila kung paano i-click yung YouTube, yung mga games. Meron po ba kayong anak na ganyan? Hindi pa marunong magbasa or ako, hindi pa. Pero alam na kung paano mag-click, di ba? Yung TikTok, yan, nakita ko may nag-TikTok Pero ganun po, at ito pong mga, especially the millennials, nahilig po silang mag-unboxing. Halimbawa po, ito pong Bible na to, ultimo Bible po, sa kanila po may tamang pagbukas dyan. Ay ganito dapat siya binubuksan. Ay ganito dapat siya ina-unwrap. So ganun po yung style nila ngayon. Ako, hindi naman ako ganun. Pero nakita ko lang po, no, para sa karamihan, napakahalaga ng magandang pagbubukas. Napakahalaga yung tamang pagbubukas. Kaya po, ngayong araw na ito, may kinalaman po sa opening. Ito pong ating pag-uusapan. Again po, welcome to our last and final topic for our series, First Things First. How to put your life in order. So, nandito po ngayon tayo and naniniwala po that the Lord will do something. But the question is this, how to open this new year properly? Paano ba natin bubuksan itong taong ito properly? So napakaganda po ng ating pag-uusapan. Let's talk about Job's opening. Sino po nakakilala kay Jobs? Okay, si Job, di ba yung humati ng dagat? Ay, hindi pala. Si Moises pala yun.
Okay. Okay. Sige po. If you have your Bible, please open it in Job chapter 1 verse 1 to 5. Basahin ko po sa New Living Translation. Sabi dito, there was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, and 5,000 teams of oxen, and 500 female donkeys. He employed many servants. He was, in fact, the richest person in the entire area. Yung entire area po na sinasabi dito, ito po yung country ng mga East. Kung kilala po natin yung Magi, sabi yung 3 hari daw, pero yung 3 wise men, doon po galing sino? Doon po galing po si Job. Kung saan po yung pinanggalingan nitong mga Magi na ito. Tuloy ko po, Job's son would take turns preparing feasts in their homes, and they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. When this celebration ended, sometimes after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. Grabe, no? Sipin mo, grabe to si Job. Iniis lagi siyang nagkakaroon ng offering kasi ang tingin niya baka nagkasala yung mga anak niya. Okay, tuloy ko po. This was Job's regular practice. Take note po yung word dito na regular practice. Ibig sabihin po, hindi sometimes, hindi kaya kung kailan lang niya treat, kundi lagi nang ginagawa ni Job to. So bigyan ko lang po kayo ng konting background regarding sa book na ito. So marami po nagsasabi, 3 po ang pinagtatalunan na author ng Job. Number 1 po is si Solomon. Pangalawa po si Moises. At pangatlo po, syempre si Job. Alam po, hindi po para sa akin po, kung ako po ang tatanungin, mas pupunta po ako kay Job. Bakit po? Unang-una, if Solomon was the author, the date will be around 950 BC. So, yun po yung kanya. If si Moises naman po yung author, the date will be around 1400 BC. Pero kung si Job po, mas matagal po. It will be around 2180 BC. So, ano po yung pwede nating sandigan para masabi natin na si Job? Unang-una po, kapag binasa po natin yung book ni Job, wala pong na-mention na law doon. Kasi po, yung law po ng mga Israelite ay nagsimula lang naman kanino? Kay Moises. Napansin po natin, paglabas po ng Egypt ng mga Israelites, di ba napansin natin, ang daming nilagay na law. 600 law nga yun eh. Naging 300, naging 10 laws hanggang sa binigyan ni Jesus ng 2. Love God and love your neighbor as you love yourself. But it doesn't mean binasag o sinira ni Jesus yung law. Pero ang point ko lang dito, nung panahon ni Job, wala pa pong mga law. Pangalawa po, wala rin pong reference about Abraham o yung covenant. So lalong hindi kasama si Solomon dito. Kung titignan po natin, never na na-mention si Abraham at yung covenant. O yung sinasabi ni God na yung si Abraham, sino pa ba? Si Isaac at si Jacob. Kapag nababanggit po yung 3 yan, nire-remind po ni God or nung tao yung covenant na meron sila between the Israelites. Pero dito po, wala. Kaya nga po, kung titignan natin, si Job po, ang pinakamatibay na masasabi natin na author nito. At alam niyo rin po ba that the book of Job is the first of the 5 of the Hebrew poetry. Ibig sabihin po nito, mas nauna pa po ito sa book of Genesis. Yung book of Genesis. Siyempre po, uunahin po yun kasi it's about the creation. Tama po ba? Hindi siya pwede sa gitna, lalo naman sa dulo. Di ba? Hindi po siya. At alam nyo isa pa sa nakita ko dito, meron po nabanggit na about sa dinosaur dito sa panahon ni Job. Ganito po katagal na itong book nito. Kaya kung titignan po natin yung pag-aaral,
nauna po yung book ni Job. At the same time, it also the most difficult and a heroic Hebrew in the Old Testament. Napakahirap niya pong basahin. At the same time po, it also isang book po ito ng wisdom literature. Pag sinabi po natin wisdom literature na book, kaya kagaya po yan ng mga sinulat ni King Solomon, Proverbs, Ecclesiastes, punong-puno po ng wisdom. So ito po yung background niya. At kung papansinin po natin, babalikan ko lang din po yung konting background itong pinasa ko po. Itutuloy ko lang po sa verse 7 to 8. Ito, baka familiar po kayo dito. Conversation ni God at ni Satan. Sabi dito, the Lord said to Satan, "Where have you been?" Satan answered the Lord, "I have been roaming around the earth, going from place to place." The Lord said to Satan, "Have you noticed my servant Job?" Ang bihira, no? Ang daming kinreate ni God na maganda that time. E niya sabihin yung lugar kung nasaan yung promised land. O kaya yung napakaanda, kasi bago pa lang po ito eh. Pero napansin nyo, sa dami ng ganda o magandang ginawa that time ni God, ang pinakita niya at ang sinabi niya, napansin mo ba yung servant kong si Job? Ako pa habang binabasa ko ito, napapawaw po ako. Kasi po, no, pwede pala, no, sa dami ng maganda dito sa mundo, ikaw ang mapansin ng Diyos. Na sa dami ng nilikha niya, yung pangalan mo, yung mababanggit niya. Tuloy ko po dito. Sabi niya dito, there is no one on earth like Him. He is faithful man. He respect God and refuse to do evil. By the way po, no, ito pong conversation nila, kung papansinin po natin, hindi po talaga si Satan nandun sa lugar ni God. Meron pong tinatawag na meeting place po yan. At nandun lang si Satan. Kaya po papansin niyo po sa account ni Paul, hindi lang po kasi isang langit. Marami pong langit. O kaya ang mababasa po natin sa Bible ay hindi heaven, kundi heavens. So ito lang eh, pag tumungtong po ako dito, ito po, heaven na to. Pag nandiyan, heaven din po yan. So hindi lang po, sa mga susunod po pag-aaralan natin yan. Pero malinaw po dito yung binasa po natin na verse 1 to 5, ito ang dahilan ng commendation ni Lord. Kasi nakita niya na yung commendation ni Job kay Lord ay pinanggalingan niyan, walang iba, kundi yung honor at habit niya. So, ibig sabihin po, no, malalaman mo ang dahilan ng tagumpay o pagbagsak ng isang tao ayon sa mga bagay na pinapahalagahan niya. Malalaman mo na ang pag-angat at pagbagsak ng tao ay nakadepende kung ano yung pinapahalagahan niya. Your priorities will determine either your success or failure. Kung gusto mo na maging failure ka, mag-priorities ka ng pangit sa buhay mo. Pero kung gusto mong mag-success, nakita natin, yung buhay pa lang ni Job, napakaganda na pong gayahin. So ang tanong na lang dito, what are the top priorities that Job never neglect in his life? Ano yung mga priorities ni Job that time na nakikita natin? By the way, no, yung kanina, regular. Hindi sometimes. Ibig sabihin, lagi nang ginagawa ni Job to. These are the priorities that mark a victorious person. Ulitin ko po, pwede po tayong magsimula ngayong taong ito ng pangit, pero kung pwede naman natin piliin yung maganda, bakit hindi natin piliin? Pwede tayong magsimula ng hindi maganda, pero kung kaya naman natin magsimula ng maganda, bakit hindi natin piliin yung maganda? So ngayong araw na ito, how to open this new year again properly. So join me in our message entitled Job's Opening. Ano yung tatlong bagay na binigyan ng pansin o laging ginagawa o anong meron si Job, bakit siya na maganda yung simula niya? So hindi ko na po ito patatagalin. Verse 1. Sabi po dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Sabi sa easy English Standard Version. So number 1, na kailangan natin para magkaroon tayo ng magandang simula ngayong taong ito. Number 1 is spiritual maturity. Sabihin nga natin, spiritual maturity. Ito po,
Si Job po, spiritually matured. Ito po yung meron dito, meron si Job. Ang una at halagang pinapahalagahan ni Job, walang iba kundi kanyang spiritual life. Para po sa mga nakikinig po sa atin dito, kung meron man tayong unang-unang pahahalagahan sa buhay natin, tama po yung trabaho, tama po yun. Kailangan po natin yun. Tama po yung mga ibang bagay, pero dapat number one, spiritual maturity. O yung spiritual life natin. Kaya ako po, bilib na bilib po ako sa mga tao na nag-aalat ng maraming effort, time, mamaya babanggitin ko, at pressure nila para sa ikalalago nila. So, if we want na kagaya ng kay Job, kailangan natin ng spiritual maturity. By the way po, yung verse 1 dito, sabi niya, and the man was blameless and upright. Pag sinabi po natin blameless, hindi ibig sabihin ito, hindi ka nagkakasala. It doesn't mean that we are sinless. But ang ibig sabihin po dito, ng salitang blameless was wholeness. Sino po ba dito walang nagawang kasalanan? Di ba, kung tatanungin ko po kayo isa-isa, baka wala po sa ating sumagot ng ako, Pastor, wala. Kahit ako po ay nakagawa din naman. Kung meron mang nabuhay na taong hindi nagkasala, si Jesus yun. Pero tayo nandito, at naman tayo. Kaya ang sabi dito, yung word na blameless dito, hindi po yan sinless. But ang ibig sabihin niyan is wholeness. So para po sa mga nandito po, we have to be spiritually mature. Alam ko po na some of us here ay talaga namang ito yung desire. Maaaring may mga tao hindi ito pinapahalagan, pero tayo po mga nandito, dapat isa to sa mga number one top priorities natin. Kung meron man tayong pangahalagaan, ito pong spiritual maturity natin. Yung word dito na blameless po, sa Hebrew word, ang ibig sabihin po niyan was tam, T-A-M. Na ang ibig sabihin po niyan ay morally pious. O sa Tagalog po, ibig sabihin po nito, si Job po was a man with a solid moral and spiritual conviction. Ibig sabihin po nito, super hirap magiba ng paninindigan niya sa tama. Hindi mo to basta magigiba ng kung ano-ano lang. At kung babasahin pa natin yung maraming account na ni Job hanggang yung ibang verses, makikita natin na tinas siya eh. Hindi naman siya namatay, pero tinas siya. Na ultimo asawa niya, sabi sa kanya, bakit hindi mo pa sumpain niyang Diyos mo? Sabi no, asawa to ha, hindi ito kaibigan. Pero sabi ni Job, paninindigan niya, papasalamat ka lang ba sa Diyos kapag may nakukuha ka? Ganun eh. Sabi niya, lumabas ako dito, hubot-hubad. Okay lang sa akin eh. Na lumabas ako, mawala ako dito sa mundo ng hubot-hubad. Umawalan ako eh. Ganun po eh. Grabe po ang paninindigan ito ni Job. Ito po yung sinasabi ditong blameless. Yung second word naman dito was ang upright. Na ang Hebrew word niyan ay yashar. Yashar literally means straight or figuratively. Ibig sabihin po niyan, kung ano ang gusto ni Lord, yun din ang gusto niya. Napakagaling po nito ni Job. Hindi po ito nagdidesisyon ng gusto niya lang. Kapag meron pong gusto siya, titingnan niya muna, gusto rin ba ito ni Lord? Alam niyo po, minsan, at least hindi po tayo makaangat, hindi na natin, may mga pagkakataon na gusto nating masunod yung sarili natin. Naglalaban yung gusto natin sa gusto ng Lord. At hindi ko po kayo masisisi dahil kahit naman ako may mga ganong pagkakataon. Lalo na tayo ay emotional being. Ama po ba? Emotional being tayo. Pero kay Job, maaaring may mga paglalaban din. Lalo na mayaman siya. Lalo na influence siya. Lalo na may kapangyarihan siya. Pero at the end of the day, wala po siyang pipiliin kundi yung gusto ng Panginoon. Lord, may gusto ko, parang ganyan. May gusto ko, pero uunahin ko yung gusto mo. Lord, gusto ko po yung trabaho ko, Lord. Pero kung hindi naman ito makaka-glorify sa'yo, wag na lang. Lord, gusto ko po yung ganitong plano. Pero Lord, kung hindi mo to plano, hindi ko na lang dito gagawin. O hindi mo to plano. Ganito po si Job. Kung ano pong gusto ni Lord, hindi yung gusto niya. Now po, we want to be spiritually mature. Dapat daw we are blameless.
and upright. Not perfect, pero at least man lang nagagawa yung gusto ng Panginoon. Pwede po ba palampakan natin ng Panginoon? Sige po. Hapansin po natin, number 1, he was blameless. Pangalawa, dahil siya spiritually matured, upright. Pangatlo po, third, sabi ng Job, fear God. Ang description po kay Job dito is one who fear God and turn away from evil. Hindi hinahayaan ni Job na bumagsak ang kanyang spiritual life. Ito po, to fear God is to turn away from evil. May respeto siya sa Diyos. Isa po sa malaki pong stepping stone para lumago po tayo sa Panginoon, para maging mature po tayo, dapat we have to fear God. Kasi po, ang daming pagkakamali na pwede nating magawa pag nawala na yung takot o nakalimutan natin yung respeto sa Panginoon. Madalas pong ang mga taong nagkasala po ay nakalimot kung nasa salita ng Panginoon. Pangalawa, nawala ng takot sa Panginoon. Pero si Job po, ang description po sa kanya dito, the one who feared evil or turn away from evil. From now on din, para po sa ating mga nandito, huwag mong hahayaan na dumating yung time na gumaling ka, palakihin ka ng Panginoon, sabihin yung influence mo, marami tayong ma-achieve, pero sana man lang, hindi yan ang maging dahilan para mawala yung takot o makalimot tayo sa Panginoon. Hindi yan ang maging dahilan para mawala yung respeto natin kay Lord. Kasi once na nawala na po yung respeto at takot natin sa Panginoon, din po tayo nagsisimulang magkasala. Doon po tayo nagkakaroon ng pagkakasala sa Panginoon. Kaya rin ang sabi sa Proverbs po, to fear God is to hate evil. To fear God is to hate evil. Sabi pa nga dito, sabi dito sa ibang translation po, have you looked into the man, Job, my servant? He is unlike any other person on the whole earth. A very good man. His character is spotless. His integrity unquestioned. In fact, he so believes in me that he seek in all things to honor me and deliberately avoid evil in all of his affairs. Listen to me, church, kung meron man tayong uunahin sa buhay natin, unahin natin ayusin yung spiritual life natin. Kung meron man tayong unang aayusin dito, walang iba, kundi spiritual life natin. Kasi po kapag umaayos po yung spiritual life natin, marami pong nadadamay na ibang aspect ng buhay natin. Pwede tayong umayos financially sa finances natin, pero isang side lang yung naayos mo. Pwede tayong umayos din yung ating social life. Pero yung social life lang yung naayos mo. Pero once po na naayos po yung ating pong spiritual life, marami pong nadadamay. So from now on, prioritize natin yung spiritual life natin. Huwag mong panghihinayangan na umuubos ka ng oras mo, ng treasure mo, at ng talent mo sa spiritual life mo. Number 1 is time. Diba? Hindi po hihingi ng Panginoon ang 24 oras natin para magkaroon ng quiet time sa Kanya, para magsimba, para umatin ng mga Bible study or small group, para para maka-attend ng Sunday services. Ilang minuto, ilang oras lang ang hinihingi niya. Amen po ba? Hindi hinihingi ng Panginoon yung treasure natin. Siguro po, isa to sa mga pinakamoto ko siguro sa buhay ko po. Nung ako po ay wala pa sa Panginoon, sabi ko nga, ang dami kong ginastos para sa ikasisira ng buhay ko. Why not this time mag-invest din ako sa ikaayos ng buhay ko? Kaya wag din tayong, niyo po yun, wag natin pinanghihinayangan na pagkagastusan ang paglago ng ating spiritual life. Kasi po, free po ang salvation. Amen po ba? Pero may mga trainees po tayo hindi free. Okay lang yan mag-invest. Sabi ko nga po sa inyo, ako po, to be honest, nung ako po ay youth, siguro between 17 years old, ngayon po kasi 18 years old pa lang ako. 17 years old po, way back nung tagal na. Wala po akong kapera-pera, pero may jacket ako. So may training kami nga atin nandun, siguro nasa around 350 lang naman yung babayaran. Wala akong pambayad.
So, ang ginawa ko, binenta ko po yung jacket ko that time. Worth siya ng siguro mga 900. Galing din sa nakakauwi eh. Binenta ko ng 350. May ginagamit ko naman po. Sabi ko, Lord, ito yung gusto mo. Yung hindi natatakot yung tao na mag-invest para sa kanilang igaayos. At syempre, talent natin. Para dito sa mga nandito, nagpapasalamat po ako kasi yung talent mo sa pagkanta, yan, yung katabi mo. Yung talent mo sa pagsayaw, may sumasayaw ba? Pagtugtog, at syempre sa pag-share ng Word of God, hindi mo pinagdamot sa Panginoon. At kung merong mga nakikinig sa akin dito kahit dun sa online, kung may talent ka at gusto mong magpagamit kay Lord, huwag ka nang magpapigil. Pastor, medyo wala po ako masyadong talent. Gandang lalaki at gandang babae lang ako meron. Pwede pa rin. Di ba mag-usher ka? Diba? Marami pong naligtas dyan. Yung ngiti-ngiti lang. Hi po, welcome sa church. Mamaya, nag-stay na. Di ba? Yun lang ang meron. Ako nga dati po, ikwento ko po sa inyo. Nung ako po yung nagsisimula, sabi parang bagay ako sa usher. So, nung gumagano ako, welcome po. Nangusap sa akin ng Lord. Sabi niya, anak, mas bagay kang prayer warrior. Lupa sa likod. Sabi ko, pray na lang po ako. Pero ito po, yung talent natin, wag po natin ipagkait sa Panginoon. Diba? Kasi po, una, napakasarap pong magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Napakasarap magpagamit sa Panginoon. So, natin panghihinayangan to. Again po, what are you doing nowadays to grow your spiritual life? Ano po yung mga sakripisyo at ginagawa natin para tayo ay lumago sa Panginoon? So if we want na maging spiritually mature tayo, una may mga sacrifices, mag-aalat tayo ng time, mag-aalat tayo ng treasure, and even yung talent natin, pero hindi po kawalan yan. Every time na ibinibigay natin yan para lumago tayo spiritually, nadadagdagan ka pa nga eh. May nadadagdag pa nga sa'yo eh. Di ba? Paggamit ka lang kay Lord, napakasarap pong magpagamit kay Lord. Isa siguro sa pinakamasarap na mangyayari ay yung makita mo yung sarili mo na ang layo na ng inabot mo. Yung, may mga times kasi na gusto nating tumigil, amen ba? May mga times siguro na gusto na, pero pag nakita mo na layo na pala ng narating namin ni Lord, lalong hindi ka titigil eh. At ang isa sa reason nun, kasi lumalago yung spiritual life mo. Amen po ba? So from now on, be spiritually matured. Ang meron, si Job dito, he was a spiritually matured. By the way po, no, nasa last week po tayo ng prayer fasting. Ito po pala yung last week. Sana ginawa po natin to. Kasi po, isa po ito sa magpapasharpen sa atin. Isa lang naman tayong magutom. Mother Pearlie, nag-share sa akin ng nakaraan. Ang hirap pala, Pastor. Huwag mag-alala. Hindi lang po ikaw ang nahirapan. Hindi po ba? Pero ito po yung, nagugutom yung katawan natin, pero di hamak namang nabubusog yung spiritual life natin. So ito po yung bunga po kapag tayo po ay sineryoso natin, yung ating prayer and fasting. At syempre po, yung gawin natin yung Great Commission at Great Commandment ng Panginoon. Sa po ito sa magpapalago sa atin. Amen po ba? So from now on, ano po yung meron si Job, he was spiritually matured. Spiritually mature siya. Pangalawa po, sabi dito, he had 7 sons and 3 daughters. Sorry. He owned 7,000 sheep and 3,000 camels, 5,000 teams of oxen, and 500 female donkeys. Grabe no? Puro numbers. And he employed many servants. He was, in fact, the richest person in their entire area. Last pangalawa po na meron po, si Job, he was meron siyang tinatawag na financial mastery. Financial mastery. Marami pong simbahan, ayaw pong pinag-uusapan yung patungkol sa pera. Hindi ko po alam kung may po dito. Ayaw pag-usapan ang pera. Ayan. Kasi daw, masademonyo daw ang pera. Sino pong nagsabi? Okay. Diba? Sabi ko, Pastor, the love of money is the root of evil. Take note po, ang sabi nun is the love of money. Hindi po pera yung may evil po. Depende lang po kapag minahal natin to. In fact po, yung money, we can use it to glorify God. Diba? Dati, lalo na dati, yung kapanahunan po ng 90s, meron po kayong kasing nauso daw, prosperity gospel, tsaka
yung uso ngayon. Pero dati po, may poverty gospel din. Alam niyo po yung poverty gospel? Yung the more na mukha kang mahirap, the more na mas banal ka. Yung mga pastor dati, parang bawal silang magsuot ng bago. Yung dapat, yung bigay na. Ano lang uso dati. Kaya dati, ang baba ng tingin sa mga lingkod ng Lord. Kasi, mukhang kawawa eh. Diba? Ngayon naman is prosperity gospel. Pero alam niyo po, wala naman talagang prosperity gospel sa Bible. Prosperity, maraming teaching about prosperity. Gospel, ito ay about sa life ni Jesus. So na-turn na lang nila na gano'n. Kung tutusin po, meron pong parehong advantage at disadvantage yung dalawang to. Pag sinabi kasi natin prosperity gospel, yung minsan extreme na katuruan na kapag ganito ka, na ganito ka, ganyan. Di ko alam kung may kinakalimutan doon. Pero dito po, pinapakita po sa atin na hindi naman masama ang yumaman or sabihin natin ang magkaroon ng financial stability. Actually, ang ganda ng combination ni Job dito. Why? Mayaman siya spiritually at the same time financially. Ganito po si Job. Kaya nga ang term sa kanya dyan, richest person sa entire na lugar nila. So tignan niyo po yung mga, saan ba mayaman itong si Job? First, sabi niyan, he had 7 sons and 3 daughters. Dati po kasi, the more na marami kang anak, the more na malaki yung pamilya mo, the more na mayaman ka. Ba? Kaya ang utos nga ni Lord, go and multiply. Kasi po, sa kanila po, kapag malaki po at marami kang anak, blessing po yun. Isa po yun sa mga nagpapakita na mayaman ka. Large family po, especially many sons, yan, mga lalan, paglalaki, was greatly desired in the East. At pati ang pagkakaroon ng maraming anak ay isang sign of prosperity at that time. Kaya dati gustong-gusto nagkakaanak ng mga tao eh. Di ba kaya pansin nyo, pag ganito, kunyari, si Jacob, di ba? Ingit na ingit yung isa kasi wala pa siyang anak sa ganito. Pero nung nagkaanak, grabe, tuwang-tuwa kasi po, sign po ng prosperity at power po ang pagkakaroon ng anak. Go and multiply, sabi na. Ngayon po, iba na po go and make disciple na. Masyado na po tayong marami. Ito po yung sabi, go and multiply. By the way, sabi nga sa Psalms 127, verse 3 to 5, Children are blessing and a gift from the Lord. Oh. May mga anak po dito, nakikita niyo po ba na isa pong pagpapala at regalo ang inyong anak? Kung sabi nga po ng amen, parang wala po masyadong marinig. Di ba? Alam ko lang po natin si Lord. Yung mga anak kayo, magpupulit pa ako tatay tsaka nanay. Para sabi dito, children are blessing indeed from the Lord. So having a lot of children to take care of you in your old age is like a warrior with a lot of arrows. The more you have the better off you will be. Because they will protect you when your enemies attack with arguments. Sabi niya sa CBE. Ano pa po, sa iba namang translation sa Job chapter 1 verse 4, his son who were all wealthy, landowners, ang bihira, may anak po siya at lahat po mayayaman. 2, all used to gather together on each other's birthday, especially in occasion. So napansin po natin, ang isa sa nag-determine, siya po ay meron po siyang financially, yung mastery po yung kanyang anak. Pangalawa po, sabi dito, he owned, verse 3, he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 5,000 female of oxen, and 500 female donkey. Kung dati po kasi hindi po uso ang hindi uso dati ang pera talaga. Ang makikitang mayaman ka, depende sa dami ng mga ganyan mo. Sheep, yung mga alaga mo. Third po, ano pa po? Sabi dyan, and he employed many servants. Ang dami pong servant ni Job. Diba? Nagpapakita lang din po ito na, alam niyo po, yung success natin is always connected with the people. Yung success po natin, makakapag-determine po dyan ay yung connection natin sa mga tao. Kaya meron pong magaling na doktor kasi may pasyente. Kaya po may magaling na teacher kasi may estudyante.
Kaya may magaling na Jesus, magaling naman si Jesus, pero kahit magaling na siya, kumuha pa rin siya ng 12 disciple. So your success is always connected with the people. So si Job ganun din. Para maging successful pa siya, nalingkod ng Lord, at the same time na lalaki, nag-hire siya ng many servant. So hindi po masamang dumadami tayo. Amen po ba? Hindi masama, kasi kasama to sa tagumpay. Job was a rich in possession daw, sa household niya, and even sa lumber ng livestock niya. Certainly talagang binless ni Lord si Job. And Job was not hesitant to praise God for all he has done. Ang mga alagang hayop dati, kasi nga sabi ko ang pinaka-pera. So ganito po si Job. And fourth po, he was in fact the richest person in the entire area. So kung titignan po natin, si Job po ay talagang mayaman. Pero isa po sa pinakamaganda po na meron si Job, mayaman na po siya, pero he did not turn away from God. Yumaman po si Job, pero hindi niya tinalikuran ang Panginoon. Kasi maraming mayaman, pero kinalimutan ng Lord. Amen ba? Ibig sabihin pala, no, pwede palang maging mayaman ka, pero hindi ka pa rin mayaman. Pwede palang spiritually healthy ka at the same time, financially wealthy ka pa rin. Pwede pa rin palang mayaman ka, pero may time ka pa rin na lumapit sa Panginoon at maglapit sa Diyos. Ganito po ang buhay ni Job. Bakit matagumpay na tao si Job? He knows how to handle and manage yung meron siya. Take note po, no? Hindi lang kayamanan ang pinagmumulan ng kasalanan. Hindi porket, kasi madalas pag mayaman ka, parang yun na yung mga may kasalanan. Pero alam nyo ba, even kahirapan ay pwedeng pagmulan ng kasalanan. Bakit? Pag wala ka, pwede kang manloko ng tao. Pag wala ka, pwede kang pumatay. Pag wala ka, pwede kang magnakaw. Ako, alam na alam ko po yan. Si bata pa lang ako, namulat na ako sa kahirapan. At nung ako'y nagkakaedad na, nung nagiging youth ako, akala ko normal lang eh. Pero, so nga pala, buti na lang nilibig tayo ng Panginoon. So hindi puro yaman lang ang pinagmumulan ng kasalanan, kundi pati rin yung kahirapan. Kaya nga, para po sa mga nadirito, listen to me, masarap sumagana ang buhay na malago ang spiritual life and at the same time, sumasagana din ang yung ating meron tayo. Pwede naman na yumayaman tayo o may kabanalan pa rin at the same time, sumasagana pa rin tayo. So ito yung meron. Sino? Si Job. So from now on, wag mong tingnan na yung pera ay evil. But you can use it to glorify God. Amen po ba? Pwede yung meron tayo ay magamit natin para i-glorify ang Panginoon. Gawin mo ang lahat para lumago ka spiritually at gawin mo din ang lahat para sumagana ka. In fact, pag masagana ka, pwede kang gamitin ng Panginoon para maging extension ng pagpapahala niya. Basta alam lang natin kung paano tayo, paano natin i-handle yung pera. Marami kasi yumaman nahirapan silang i-handle yung money. So from now on, galingan natin yung mastery. So meron ng 4 dito na nabanggit, paano daw tayo magiging financial na mastery. Ibig sabihin, ma-master natin financial. Number 1 daw is how to get money. Paano ba natin ma-obtain yung money? Siyempre, by works. Ano ba? How to grow your money. So kagaya nung sinabi ko nun sa mentoring natin, pwede kasing magkapera ka, pero hindi mo alam palaguin yan at wala kang wisdom, pwedeng maubos yan. Pangatlo, how to guard your money. And yung pinakamahalaga, how to glorify God through your money. Good news po, marami din po tinuro ang Panginoon. Paano lumago yung paano mag-glorify si Lord through our money. Number 1, sabi nga dito, the first thing na nakita ko dito, paano natin mag-glorify si Lord sa ating money is the first fruit. Sabi nga po natin, first fruit. Ayan. Alam niyo po ba na the children of Israel were required to bring about 22 different offering to the Lord. Sa atin po, isa lang po yung giving natin. Pero po, ang culture po ng mga Israelite, 22 po yan. Isipin niyo po, iba-iba yan. At dito,
pinakamatindi, bata pa lang sila, tinuturuan na sila. Kaya po, ang totoo, pag may mga kilala po kayong mga Hudyo, grabe po ang pagbibigay nila. Halimbawa na lang po, yung Facebook po, si Mark, sino ba yun? Mark Zuckerberg? Soundbird, ano ba? Yun na yun, di mo. Alam niyo po, may dugong Hudyo to. Kaya hindi po 10%, hindi 20% ang tithes and offering nito. Almost napakalaki pong percent. Kalimutan ko lang po. Tignan naman natin yung bunga. Di ba? Grabe naman. Top 5 siya ngayon na pinakamayaman. O yung Colgate na lang. Alam niyo ba yung Colgate? Yung hindi na tithes ang ginagawa niyan. Yung may-ari ng Colgate, offering na. At alam niyo ba, sa income niya, magkano ang ino-offering nito ni Colgate? 90% ng kita niya. Ganun katindi itong mga taong to. Pero dito po, gusto nating mag-glorify si Lord, first fruit. Bakit kaya si Abel at si Cain yung nag-first fruit? Natuwa ang Panginoon kay Abel. Bakit kaya po? Kasi po, si Abel that time, yung kauna-unahan niyang kita or yung kanya pong harvest that time, binigay niya. Kanino? Kay God. Yung in-offering niya. Pero itong first fruit ni Cain kasi, bago pa siya magbigay, may tinabi na siya para sa kanya. Okay din naman yung wala namang sinabi na pangit yung bulok yung in-offering niya ni Cain. Kaya lang dito po, yung first fruit po na ginawa ni Abel ang natuwa ang Lord. So pag magbibigay tayo kay Lord, kailangan yung makaka-glorify sa Kanya. Amen po ba? Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your craft, and then your barns will be filled. Honor the Lord. By the way, yung bats po, yung bats dito, hindi po ganito maliit yan. Malaki po yan. Pero ang sabi dito, overflowing. Hindi sakto, hindi ko konti. Kasi pag sakto ka lang, hindi ka rin mahirap mag-bless ng iba. Pag sakto lang. Kaya sabi dito, overflowing. Para nang sa gano'n, nakakapag-bless ka rin ng iba. Yung barns, yung field mo, yung brim mo, will be over with new wine. Ito po yung napakaganda. So, number 1 is first fruit. Pangalawa is tithes. Malakay 3:10. O, kabisado na natin to. I am the Lord all-powerful and I challenge you. Ang inakaw, challenge you to put me to the test. Bring the entire 10%, hindi 20%, 10% lang po, into the storehouse, so there will be food in many house. Then I will open the windows of heaven, grabe, and flood with your blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Everyone of every nation will talk about how I have blessed you and about your wonderful land. So number 2 is tithes. Siguro alam naman natin itong tithes na ito. Diba? Bigay natin kay Lord to. Testimony ko lang din po, nung ako po magkaroon ng kauna-unahang trabaho, matinong trabaho, way back 2013. Kasi yung mga una ko, hindi po matino. Alam nyo naman yun. Ito nangyari. Hindi po sa hindi ako nag-tithes. Nagkulang lang yung tithes ko. Sabi ko, Lord, wala akong barya. Ito na lang ibibigay ko. Alam po kayo, nag-pray ako kay Lord. Lord, gusto ko po ng trabaho para po yung typical na young adult. So, kung matulungan yung pamilya ko, gusto ko lang magkaroon ng stability. Ganun lang ako. Ay, nagkulang yung tithes ko. Alam niyo po, after na-hire ako, wala pa po isang buwan, tanggal ako. At naalala ko, nagkulang yung tithes ko. Lord, di ko na po uulitin. Kaya minsan, makakalimutin na po ako, pag magbibigay ako kay Lord ng tithes ko, bukod pa yung offering ko, inaalala ko, Lord, magkano ba yung kinita ko? Baka meron akong hindi maibigay sa'yo. Kasi alam ko na pepestehin ako Pero sabi naman ng Lord dito, once naman na faithfully binigay mo yung tithes mo to glorify Him, hindi ka pepestehin, pero tatanggalin ni Lord yung peste ng buhay mo. Pangatlo is generosity. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes other will be refreshed. So, kapag tayo po ako, sabihan, nakita ko naman ng bawat isa dito, generous na. So, tuloy niyo po yan. Kasi may pagpapala po sa generosity. And syempre, work smart and work hard.
Proverbs chapter 21 verse 5, God planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcut lead to poverty. So ito po yung way ng Panginoon para i-bless po tayo. Financially mastery o financial mastery. Napaka-kailangan po natin ito. Naniniwala po ako na kaya naririnig natin ito, maybe para ituro pa sa mga anak natin and even sa mga ibang makikilala natin. Kasi even money, you can glorify God. Hindi naman tayo ang nag-create ito, kundi Bible mismo ang nagsabi. Si Job po, ganito po siya. Amen po ba? So number 1, kailangan natin ang tinatawag na spiritual maturity. Pangalawa is financial mastery. Dali po ba palakpakan muna natin po ang Panginoon? Sino ba kung excited magsabi ng Amen? And lastly po, sabi dito, Job's son will take turns preparing feasts in their homes, and they will all invite their three sisters to celebrate with them. When this celebration ended, sometimes after several days, to Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each them. For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. So verse 4. This was Job's regular practice. Lastly po, is family ministry. Sabihin nga po natin, family. Ito po, isa po sa pinahalagahan ni Job, walang iba, kundi family. Marami po kasing masipag sa ministry, pero napapabayaan ang pamilya. Kaya dito po, pinakita lang po sa atin na malaki po ang factor ng family. Kaya, ako po, to be honest, o tayo namang lahat ng dito, pahalagahan natin yung pamilya natin. Si Job, spiritually matured, may financial mastery siya, but at the same time, family-oriented po si Job. Never niyang nakalimutan yung kanyang pamilya. Pansin niyo po, gabing-gabi na, or sabihin na natin, wake up siya ng early. Ang gagawin ni Job, pray kay Lord, baka nagkasala yung mga anak ko. Si Job is domestically concerned. Concerned siya lalo na sa kalagayan ng spiritual ng kanyang pamilya. So napansin natin, napakahalaga. Para po sa atin ang dito, na-appreciate po ng Panginoon. Some of you, praise God, nakakilala na po yung pamilya niyo sa Panginoon at masaya po ang Lord doon. At yung iba naman sa atin, sinusubukang abutin yung pamilya natin dito, praise God, nakikita pa rin ng Panginoon doon. At masaya po ang Lord doon. Kasi po, ayaw ng Panginoon na tayo lang ang ligtas. Gusto niya, dapat concerned din tayo sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating pamilya. Ganito po si Job. Ano pa, hindi rin siya killjoy dito pagdating sa social life. O yung dito po is birthday ng kanyang pamilya. In fact, he allowed it, knowing that he is certified spiritually matured person. Hindi po siya KJ. Bilang mga magulang dito, para sa mga magulang, alam naman natin, iba, huwag natin minsan kasi, ang naging dahilan ba't nagre-rebelde ang isang anak, kasi masyado tayong mahigpit. Tama po na nirerendahan natin yung mga anak natin. Pero pag minsan naman na may mga na parang halos lahat na ng bawal. Yung mga alam naman natin na hindi naman nakakasira sa bawa. Di ba? Gusto mag-basketball lang naman, di ba? Lalo na nung wala pang pandemic. Hindi lang yun. Kung pagpupunta ng birthday, hindi mga Christian, pwede mong warningan. Pwede mong bigyan na, hanggang ganitong oras ka lang. Diba? Pwede mong subihin. Ibig sabihin lang, di ba nakita natin si Job dito, hindi naman siya ganun kahigpit. Mahigpit siya, especially concerned sa spiritual life niya, pero hindi siya KJ pagdating sa social life niya, sa mga anak niya. So, family ministry. From now on, pahalagahan po natin yung pamilya natin. Don't deprive yung social life ng mga tao to. Okay? Let them grow socially. Okay? Hayaan natin na itong pamilya natin mag-grow socially sila, but don't let them go to hell. Kaya sabi ko, dapat ang tayo, lalo ng mga magulang, ay may renda pa rin. Alam mo yung dapat at hindi. Sa mga anak naman dito, huwag naman sasama ang loob nyo kapag may mga sinasabi yung tatay nyo at pinagbabawalan kayo sa isang bagay. O sabihin na lang natin yung inyo pong parental guidance.
kapag pinagbabawalan kayo, kasi bago pa kayo, magpupunta dyan, alam na ng magulang niyan. Kaya yung motto na papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Somehow, totoo po yun. Kasi yung iba dyan naranasan nila. Huwag naman sasama yung anak, yung inyong loob kapag pinagbabawalan kayo ng inyong mga magulang. Halimbawa na lang, o birthday na lang uli. Diba, kung kilala naman talaga ng magulang mo yung mga pupuntahan mo. Diba? At pinagbawalan nga, bisyo. Ganito. Sasama, hindi ako mahal ng tatay ko. Hindi ako mahal ng nanay ko. Hindi ka lang pinayagan, hindi ka na agad mahal. Ha? Hindi mo ba? Sabi ng mga kabataan dito, gusto, tama na yan ha. At di na ako makapunta ng birthday. Pero ito po ang totoo. Hindi naman sasama. Tayo naman sa mga magulang, lagi natin ipaiintindi. Bakit natin sila pinagbabawalan sa isang bagay? Pero pinakamahalaga, maging concerned tayo sa spiritual din ng ating pamilya. Amen po ba? Kung meron mang isa sa pinakamasarap na kasama sa bahay-sambahan, walang iba kundi yung pamilya natin. Kung meron mang isa sa pinakamasarap na kapag sumasamba ka, kasama mo yung mga anak mo at yung mga mahal mo sa buhay. Dito, hindi niya pinabayaan yung spiritual condition ng kanyang pamilya. He is a family man. Hindi niya pinabayaan din naman na mapunta sa impyerno yung kanyang pamilya. So from now on, gawin po natin ang lahat. Mahalin po natin ang Diyos. Pero huwag mong kakalimutan yung pamilya mo. Mahalin natin ang Panginoon, pero huwag mong isa-set aside yung iyong pamilya. Kasi yung pamilya nyo po ay number one ministry mo rin naman. Hindi po ni-neglect. Kaya tinuturo sa atin ito ng Panginoon kasi pinapakita niya ang importansya ng family. Amen po ba? So from now on, gusto natin magkaroon ng magandang simula, kailangan ganito po tayo. Family ministry. Amen po ba? Sabi nga uli natin, family. Ito po, masarap pong makasama sa pagsamba at paglilingkod po ang ating pamilya. At napakagandang makasama ng pamilya natin sa langit. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan po natin ang Panginoon? Padalangin ko po para sa mga magulang na nandito, bumuo kayo ng isang pamilya na makadiyos. Para naman sa mga kabataan dito, mangarap ka ng isang pamilya na makadiyos. Ito po ang pinakamasarap na paglilingkod. Yung lahat kayo naglilingkod. Hindi man lahat pastor, diba? Pero at least man lahat kayo nasa Panginoon. Mangarap po tayo ng pamilyang lahat ay nasa Panginoon. Tayo po ay tumayo ngayong hapong ito. Dito na po ako magtatapos. Listen, yung mga pinapahalagahan mo ang magbibigay ng halaga sa buhay mo. So this is the question, how's your spiritual life? Kamusta po yung buhay po natin, spiritual life natin? Maaari po na kaya po pinuturo sa atin itong spiritual life, maaari may mga sinablay tayo. But praise God po, kaya po naririnig natin ito kasi may gustong i-ayos po ang Panginoon. Maaari sa Mubazir, medyo sumablay din sa finances. Praise God. Kasi even the Bible concerned sa finances natin. Lalo naman pamilya natin. Kanina, nag-uusap kami ni Brother Ferdy kasi invite na doon sa winning event yung kanyang anak na halos hindi niya babaeng guy. Sabi ko, alam mo yung subukan mo bilang magulang, bilang anak, na mailapit ang iyong pamilya sa ating Panginoon. Napakaganda pong effort mo. Sa ako, personally po, isa po sa malaking birthday ko dati. Ako po'y naglilingkod sa Panginoon pero wala po ang aking nanay, aking kapatid sa Panginoon. Ang hirap palang maglingkod, no? Ang hirap magturo man ng patungkol sa pamilya na alam mo naman yung pamilya mo. Wala din naman sa Panginoon. Parang, linis mo na lang yung topic. Kasi nga, hindi ka kasama doon. Anong kwento mo? Kamusta magulang mo? Ayun. Ganun pa din. Siguro magpo 4 years ko pong pinapanalangin yung pamilya ko. Pagdating po, hindi na lang tumutugod po ng panalangin ng Panginoon. Instead po, kahit nandun na po siya sa ibang bansa, yung aking mga pamangkin niya, tinuturuan ko kanina, magbasa ng Bible verse, ng kabisado. Sabi ko, Lord, limang kami lahat kagaya. Kung hindi ko man sila kagaya kung paano ako maglingkod sa'yo, pero masaya ako na sila ay nasa iyo.
May nangarap ako na dumating yung time, maglingkod din sila. Pero malaking kagaanan sa puso ko, na alam ko sa puso ko na hindi pa impyerno yung aking pamilya. And this is the word of the Lord. The reason why, una, pinapakita niya yung kahalagahan ng spiritual life. Kasi without this, whether pamilya mo, whether mga tao sa paligid mo, whether kaibigan mo, ay pwedeng mapunta ng impyerno kapag wala sila sa Panginoon. Kaya ang number one concern ng Panginoon dito ay ang spiritual life ng bawat isa. I don't know then. If meron dito, you feel guilty, hindi alam ng mga kasama natin. But one thing for sure, kaya mo ito narinig. Gusto ka linisin ng Panginoon. So just close your eyes right now. And habang tayo po ay nananalangin, ganun din po sa mga nanonood po through online. Maybe some of you, sa mga nanonood dyan, first time niyo po marinig tong message na ito, kayo po ay nadayo dito, nakita niyo po itong may nag-share. Alam niyo po, hindi po aksidente na kayo po ay nakakapanood kasi po, ilano po ito ng Panginoon na manumbalik ka sa Lord. Para po sa mga gusto pong i-rededicate yung life nila, and even whether nandito or sila sa online, gusto mo na umayos pa yung spiritual life mo, ang isa sa pinakamagandang panimula para umayos spiritual life natin, walang iba, kundi surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Ngayong araw na ito, bago po ako matapos, either po kayo po ay nasa online o nandito, mananalangin po ako. At para po sa mga bago dito, uulitin niyo lang po yung panalangin ko, kahit po yung mga nasa online. Akuin niyo po itong sariling panalangin niyo. And after that, I'll pray po sa bawat isa. Kung ikaw tong taong ito na sabi mo, Lord, gusto ko pang umayos yung spiritual life ko. Gusto ko pa pong magsimula sa'yo. Or Lord, gusto ko, Lord, mawindig yung family ko. Bago sila, ayaw mo na. Para po sa bawat isa nandito sa online, ulitin nyo lang po yung panalangin ito. Pwede po ba ngayong hapong ito, ngayong araw na ito, sabihin natin, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba sa harapan mo. Ngayong araw na ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ngayong araw na ito, dalangin ko po na isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Amen. Pwede po ba palakpakan po natin ang Panginoon? Para po sa bawat isa na nilidedicate yung life hours, para sa mga nanonood po dyan, kung ikaw po itong inulit mo, yung panalangin ko, sabi ng Bible, John 1:12, sino mang manampalataya at maniwala sa Panginoon, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw po ay anak na ng Panginoon. Ganun din, Luke chapter 15, sabi ng Bible, isa lang ang bumalik sa Panginoon, milyong-milyong anghel ang nagsasaya sa langit, at ikaw po ang dahilan bakit nagsasaya ang langit. Para po sa may mga special prayer request dito, pwede po ba taas niyo yung kamay niyo, and let me pray for you, para din po sa mga nasa online. Heavenly Father, we thank you, God, for your word today. Alam namin, Panginoon, na kaya namin ito narinig kasi may gusto kang gawing panimulang maganda sa buhay namin. At Lord, dalangin ko po sa bawat isa na dito. Unang-una, maybe some of us here, oh God, they've broken yung heart nila. Hindi lang nila masabi sa kanilang mga kasama, Lord. Maaaring may part na malungkot sila, Lord God, right now. I pray, oh God, that you comfort these people in the name of Jesus. Lord, pakita ko sa kanila that you will comfort them, na mahal mo sila, na pwede mong pasilisigan yung problema nila, Panginoon. Lord, yung mga iniiyak nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang may katubunan ito according to your written word, O God. Lord, maraming salamat at Lord, ini-claim namin, O God, yung victory upon that problem in the name of Jesus. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, lahat po ng mga problema namin, Lord, by you, O God, sa tulong mo, Panginoon, nasusunod to. Lord, ganun din, dalangin ko po sa bawat isang meron dito iniindang sakit sa katawan nila. Whether nandito po nasa online, O God, right now, God, I speak healing in the name of Jesus. Sabi mo sa iyong salita, by your wounds, we are healed, O God, in the name of Jesus. Ang magaling ng Panginoon, yung merong sakit dito,
Kagalingan, dumali ka sa katawan ng taong ito in the name of Jesus. And Lord, dalahin ko rin po, financially, kung meron dito, nahihirapan sila. Lord, sabi mo sa iyong salita, test us, test namin ikaw, Lord. Lord, lalo kami magiging faithful, oh God. And Lord, right now, I speak blessing in the name of Jesus. Lord, buksan mo ang langit, oh God, ang pintuan, ang bintana, Panginoon, ng langit, ng pagpapala, Panginoon, para sa mga taong ito. And Lord, lastly, oh God, Lord, I pray, oh God, para po sa mga taong nakikinig dito, even sa online, oh God. Maybe some of them, oh God, may mga pinapanalangin tao, Lord God, na Lord, hindi kami masaya na kami lang, Panginoon, at may mga tao silang pinapanalangin, Panginoon. Whether pamilya nila, whether kaibigan nila, Panginoon, whether yung mga kakilala nila, Lord, anoint us, oh God, that every time that we speak the gospel, oh Lord, yung word mo, invite natin sila, Lord, right now. Anoint us, oh God. I-touch mo yung buhay at heart ng taong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nang sa ganun, maabot po yung mga taong ito in the name of Jesus. Maaari, Lord, yung iba dito matagal na nilang panalangin, Panginoon. Again, Lord, dinedeclare natin victory. Thank you, God. And before we end, let us worship the Lord. Para sa mga naniniwala na may ginagawa ang Panginoon, just worship the Lord today. Taas natin yung boses natin sa pagsamba, because when worship goes up, problems break down. Thank you, Jesus. Come on, nakita natin ang Panginoon. When worship goes up, blessing comes down, Lord. Ibarinig mo sa makamal na kumali sa talas na may problema ka, may mga iniisip ka, pero mas powerful pa rin ang Diyos na meron tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I plead for you. Come on. Thank you, Jesus. Jesus. Once again, Lord, I give you my heart. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Every Lord, maraming salamat po sa iyong salita ngayong hapon ito. Ngayon pa lang, Panginoon, i-claim na namin na mangyayari po ang iyong mga pinramis at i-declare ngayong araw na ito sa buhay namin. Muli nga, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ito palapakan po namin ng Panginoon. Makataupo na po tayo. Amen. Bless po ba tayo? Amen. So, napakasarap damhin ang nararanasan nating pagpapala kapag inuuna natin si Lord. Amen? Amen po ba? So now, this is the time for giving. Ito naman po yung oras para ibalik natin sa Panginoon ang mga pagpapalang natanggap natin mula sa Kanya. So kung sabi nga po, di ba, dapat buksan natin ang taon na ito ng maganda, di ba? So paano natin bubuksan? Dapat inuuna natin si Lord. So sa bawat linggo, sa pagbubukas natin ng bawat linggo natin, dapat gandahan din natin, di ba? Paano? Di ba dapat unahin din natin ang pagbibigay? Amen? So, sabi po nga sa Malakay 3:10, nasasabi lang ni Pastor kanina, dalhin ninyo
ang nagbuong-buo ang ikasampung bahagi ng sa aking tahanan upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subugin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan at buhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Sarap po. Sarap damuhin ang mga pagpapala ni Lord. Amen? At sabi din po sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ng ayon sa kanyang pasya at ayon sa kusang loob dahil Amen. Dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So, let me share lang po in relation to this verse. Sa amin po, sa family namin, gusto ko lang i-share kung paano kami na-bless ni Lord during the pandemic. Yun. So, yung panahon ng pandemic na wala kang income, na wala kang sweldo, pero itong panahon na to, na hindi namin naramdaman yung hirap. Na hindi namin naramdaman yung nararamdaman ng iba. Yung sobrang favored ka. Siguro because yun yung time na kahit wala kang tinatanggap, pero nanatili kang tapat. Nanatiling tapat na ibigay kung ano yung para kay Lord. Nanatiling tapat na i-share kung ano yung kaya mong i-share sa mga kapatiran. So, doon po bumuhos yung blessing. Hindi namin alam kung saan galing. Siyam kami na na-lockdown. Na siyam kami kumakain. Pero, during lockdown, sobrang sagana, sobra yung mga pagkain na nakahain sa aming hapagkainan. Never kaming nakaranas ng stress. Simula nung araw na yon na nag-lockdown, yun din yung simula na nabuo yung life group ng aming family. Na hanggang ngayon nagpapatuloy siya. Yun, thank you Lord. So aside from doon sa mga blessings na hindi kami nakaranas ng gulo, yung matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng house and lot, nangyari during the lockdown. Amen. Sobrang nagpapala ni Lord. Never in my dream na mangyayari siya during lockdown. How did it happen? Hindi ko alam. In a snap of a finger, it happened. Kasi napakatagal na panahon na naghahanap ako na magbibiling house and lot. Halos naikot ko yung North Luzon, NCR. Hindi ko kaya. Bakit? Kasi napakalaki ng equity. Pero during lockdown, bigla na lang binuhos nito. Bigla na lang binagsak sa harapan ko na hindi ko inaasahan. Umikot lang kami sa kabilang bahay na napadaan. Tapos, nakita ko na yung bahay na yun na mismong likod ng bahay na tinitirahan namin ngayon. Di ba? Mismong likod ng bahay na tinitirahan namin. Tapos, nakalagay, di ba? Under na siya ng pag-ibig. At sa loob ng isang linggo na yon, may nangyari kaagad. Pinaggalong kaagad sa akin ni Lord. Sumali ako sa bidding, nanalo ako. And one more thing, wala akong nilabas kahit na isang sentimo para sa equity or down payment. Ang ginawa ko lang, pumirma lang ako ng ditong sale, binigay na sa akin. At pagkatapos ng isang buwan, saka pa lang ako nagsimulang magtulog. Amen! Grabe, diba? Grabe ang pagpapala ni Lord basta manatili ka sa Kanya at inuuna mo lang siya. So, dapat hindi po tayo natatakot na magbigay kay Lord at ibalik sa Kanya kung ano yung dapat sa Kanya. Diba? Yun na-overcome namin yung takot na wala kaming sweldo, ito lang yung hawak namin pera. Diba? Dapat hindi na namin ito bitawan, hindi na kami magbigay kasi paano magkakasya? Hindi Andun yung tiwala na si Lord ang magpo-provide. Basta ibigay mo kung ano yung dapat, i-share mo kung ano yung dapat, at hayaan mo si Lord ang magbigay ng pangangailangan mo.
Amen? At hindi pa po dyan nagtatapos during lockdown. Isa pa pong blessing na binigay ni Lord. Nagkaroon kami ng motorcycle. Amen! Bigla na lang ulit may binigay, ginamit na tao si Lord na hindi namin hinihingi. Wala sa plano namin na bumili. Pero kailangan pala ng anak ko eh. Bakit? Yung anak ko, naloko siya. Yung pinakamamahal ng bisikleta na matagal na sa kanya, na tinitreasure niya, naloko siya, binenta na kung sino. Pero dahil sa kagandahang loob din ng anak ko, hindi siya nagalit. Ipinaubaya niya. Sabi niya, God will provide. And after that, just after a week, biglang may lumapit. Sinabi sa amin, nag-alok mismo sa akin, baka gusto mo ng motor. Hindi mo na bibigyan ng interest. Hulungan mo na lang sa akin ng 1 year. Hulungan mo, monthly. Kung magkano ko siya nabili, ganun mo na lang bilhin. May rehistro na yan. Ay kasama ng 2 helmet. Ibibigay ko na lang sa'yo. Amen! Diba sobrang nakakaiyak talaga yung blessing ni Lord. Sabi ko, Lord, grabe ka naman. Diba? Bibigyan mo, saan ka makakakita? Na diba, ang hirap-hirap pag-approve. Ang hirap-hirap bumili ng motor. Ang laki-laki ng interest. Pero si Lord, talaga, always making miracles in our lives. Basta manatili lang tayong tapat sa Kanya at manatili lang tayo na magbalik sa Kanya kung ano yung nararapat sa Kanya. Amen? So, yun. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa nagtitiwala sa Kanya at nagbibigay ng tapat sa Kanya na may kagalakan. So, kung nais po natin na buhusan tayo ni Lord ng sobra-sobrang pagpapala, so magbalik po tayo sa ating Panginoon, magbalik tayo at magbigay sa Kanya na may kagalakan sa ating puso. Amen? So, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa provision mo at pagsama mo sa amin sa nakaraang taon. At sa taon na ito, O Lord God, muli mo kaming pagpalain, muli mo kaming samahan, O Lord God. And Lord God, muli mo pong pagpalain, O Lord God, ang mga tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, ang tapat na nagbibigay sa iyo, O Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, ang aming negosyo, O Lord God. Help us, O Lord God, to grow and guard our wealth, O Lord God. And most of all, O God, help us to glorify you with our wealth. Yes, Lord God. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. And we pray all of this in Jesus' name. Amen. So, maaari na po tayo magbigay at doon po sa mga matin ng service online, maaari po kayong magbigay ng inyong kaloob through GCash. Bless us all. Amen. Sige po. Let's give with a cheerful heart. Amen. Sige po, once again po, palampakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng testimony na narinig natin. Kagaya po nung bawat sa patuloy po natin, ini-encourage pa rin at let's invite people para sa Panginoon, whether sa online, para po sa mga nasa online. Patuloy din po tayo na manalangin po. Especially nagsisimula po tayo ng gawain. May mga pangangailangan po yung simbahan at kung nauusap po ang Panginoon sa inyo na magtalim, huwag na po ninyong tigilan niya. When you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Ganun din po sa mga nasa online. Amen po. So sige po, tayo po ay tumayo. Let's close in prayer. Dakilang Ama, maraming salamat po Panginoon ulit sa inyong pong salita. Sa amin pong narinig ngayon, I know God, na bumabago na naman po ng buhay. At dalayan ko po para sa bawat isa Panginoon, samahan mo pa kami sa mga susunod na gagawin namin. Ganun din Panginoon, patuloy mo po kami, ingatan pa Panginoon. At salamat po sa mga ginagamit po Panginoon para madala kami sa iyong presensya Panginoon, and even sa mga first time po na marinig itong mensahe ko. Hindi nga Panginoon, maraming salamat po O God. And church, before tayong matapos, pwede po ba taas natin yung kamay natin and receive natin itong benediction na ito which God has promised in number chapter 6 that every time naririnig natin ito, receive it and it will be yours.
People of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive it. May the Lord be kind and gracious to you. I receive it. May the Lord look at you with favor and give you peace. I receive it. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless everyone. God bless everyone. Amen.